エッチだった。 Gusto nyo ba malaman kung sino-sino ang pinakamalakas na mandirigma sa Frieren Beyond Journey's End? Kung ganon, manatili lang kayong nakatutok. Dahil sa content na ito, ipapakita ko sa inyo kung sino nga ba ang pinakamalakas na mandirigma sa anime na ito. Aminin nyo man o sa hindi, ang anime na Frieren Beyond Journey's End ay anime na di nyo inaakala na magiging maganda. Kasi yung unang pinalabas ang anime na to, yung thumbnail nila ay di masyadong agaw pansin, na parang mid-isekai anime lang ang dating niya sa mga manonood. Dito pumapasok ang kasabihan na, don't judge a book by its cover. Dahil halos walang tapon ang lahat ng episode ng anime na ito. At kung mapapansin nyo din, ang Frieren ay isa sa mga rare na isekai sa buong anime na may ratings na 9.14. Yes, 9.14. Pero teka, di naman tayo magfo-focus dyan. Bakit ko ba sinasabi to? So, ang content natin is all about warriors or mga mandirigma na pinakamalakas. Pero bago ko i-vulgar sa inyo kung sino sila, meron lang akong tatlong i-highlight sa inyo. Number 1, ang mga mandirigma ay sobrang halaga para sa isang grupo. Isa sila sa nagpapanatili ng kaligtasan ng kanilang mga miyembro. At may opensa din sila na sobrang lakas na kaya makapinsala na malaki sa mga malalakas na kalaban. Number 2, ang buod ng content na ito ay umiikot sa mga mandirigma na sina Aizen, Gorilla, Stoltz, Stark, Revolt, at Vol, na may sari-sariling unique na fighting skills. Number 3, si Aizen ang pinakamalakas na warrior na siya ang leading para sa kanilang opensa para patayin ang Demon King nung magkakasama pa sila nila Frieren. Pero bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. やめてよ。 I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. So, simulan natin sa number 6. Ang number 6 na mandirigma natin ay si Gorilla. 戦士ゴリラだ。 Siya ay kaibigan ni Sign na gusto maging hero. Kaunti lamang ang alam tungkol sa tunay na kakayahan ni Gorilla. Ngunit dapat siyang magkaroon ng sapat na kasanayan sa pakikidigma. Dahil nagtagumpay siyang mabuti sa kanyang paglalakbay na halos isang dekada matapos lumisan mula sa kanyang bayan sa Altwoods. Si Gorilla ang nagpatay sa lahat ng mga halimaw sa paligid ng isang bayan sa tabi ng Roar Road sa Northern Islands. Maraming lokal ang naalala ang kanyang kakaibang pangalan at kahit si Sign ay tinawag siya na ganun. Hindi alam ang kanyang tunay na pangalan kahit na sila ay magkaibigan nung kabataan. Ang batang mandirigma ay nainspira na maging isang alamat na bayani matapos makita ang estatwa ng mga heroes. Ang huling alam na lokasyon ni Gorilla ay ang commercial ng bayan ng Tour. At ang panglima na mandirigma natin ay walang iba kundi si Stoltz, o mas kilala sa pinakamalakas na mandirigma sa village nila Starks. シュトルツを見習え。怪我どころか返り血一つ、泥一つさえ跳ねていない。 Si Stoltz ay pinanganak sa isang village ng mga mandirigma na kung tawagin ay Klee Region. Si Stoltz ang mas nakakatandang kapatid ni Stark. シュタルク。兄貴。 And hero din siya ng village nila. Mataas din ang respeto ng kanyang tatay sa kanya at mga kasamahan. Nakilala si Stoltz sa kanyang cape na sa tuwing nakikipaglaban siya ay di ito nagagalusan or nadudumihan. Pero sa kabila ng lahat ng achievement niya,
nananatili siyang mabait at ina-acknowledge niya ang kanyang mas nakababatang kapatid na si Stark. Ina-acknowledge niya ang kanyang kapatid na kahit ang sarili niyang tatay ay di magawang i-acknowledge si Stark. At kahit nga nung inatake sila ng demons na sobrang lakas na kahit siya ay di niya kayang matalo, ay nag-sacrifice siya para lamang mabuhay nga itong si Stark. Pinakita doon na role model nga talaga siya bilang nakakatandang kapatid. Naiwan nga sila Stoltz at sinasabing napatay nga siya ng demon kasama ang iba pa. At ang number 4 natin ay ang duwag pero napakalakas. 魔物との戦闘経験はゼロだよ助けてくれよフリーレン Maihahalin tulad ko nga din siya kay Zenitsu ng Demon Slayer. ちょっと待ってくれないか善逸どうしたんだ Walang iba kundi si Stark. Gaya din ni Stoltz, si Stark ay lumaki sa Clee region. Nabuhay si Stark sa likod ng kanyang nakakatandang kapatid na hero nga ng kanyang village. Pero kahit ganun, nag-train pa din nga itong si Stark na nakita ito ni Stoltz na kahit mahina siya nung bata ay di siya sumusuko. At simula nun, halos araw-araw tinuturuan ni Stoltz itong si Stark para maging malakas na warrior. Pagtapos niyang umalis sa kanyang village dahil nga sa pag-atake ng demon, ay kinupkup siya ni Aizen na member ng Heroes Party. At doon tinuruan siya ni Aizen kung paano maging malakas na mandirigma itong si Stark. At sa murang edad ni Stark, kaya na niyang gawin ang iba pang mga atake nitong master niyang si Aizen. Nakikipaglaban siya gamit ang kanyang signature na double-headed axe, gaya ng kanyang master. Pero gaya nga din ni Zenitsu na may pagkaduwag, pero nagkaroon siya ng scene na kung saan hinarap niya ang takot niya at pinatay ang dragon sa Will Region. こいつはすごいことだ。俺の弟子はとんでもない戦士になる。 At doon na siya naging member sa bagong party ni Frieren kasama sina Fern. At ang number 3 naman natin ay si Vol. Si Vol ay matandang mandirigma sa Northern Lands. Siya ay isang dwarf na pinoprotektahan ang kanyang village na halos magpo 4 centuries na din. Halos magka-close sila ni Frieren na bumibisita si Frieren pag malapit siya dun sa village. Ang weapon ni Vol ay isang broadsword na lagi niyang dala-dala kung sakaling may laban. フリーレン歓迎する At isa din siya na nagturo kay Stark ng mga basic na pakikidigma. At dun natin malalaman na marami nga experience itong si Vol at madami pa dapat matutunan itong si Stark. Number 2, at ang number 2 natin isang demon at isa sa pinakamalakas na warrior sa kanilang lahi. Siya ay isang demon general or in short divine revolt. Siya ay may 4 na kamay. At ang kanyang pambaba na katawan ay parang ahas or snake. Isang malakas na warrior para sa mga demon at kaya niyang humawak ng 4 na weapon dahil nga 4 ang kanyang kamay. At di lang yun, kaya din niyang gumamit ng magic para mas pagaanin ang kanyang mga weapons. At ang last but not the least natin ay walang iba kung hindi si Aizen, pinaka nirerespetong warrior na di lang ng mga tao, pati na din ng mga kalaban niya. Nirerespeto siya sa kanyang lakas. Miyembro siya ng Heroes Party bago mag-disband nung natalo nila ang Demon King. Sa party nila, ang opensa niya ang isa sa nagdala para sa kanilang tagumpay para matalo nga itong Demon King. 怖がることは悪いことではない。 Dahil nga sa kanyang superhuman endurance, strength, and durability at ang gamit niya sa pakikipaglaban ay double-headed axe, gaya din ng kay Stark. And gaya ng sabi ko, kaya ganun ang weapon ni Stark ay nakuha niya sa kanyang master na which is si Aizen. Yan ang mga pinakamalakas na mandirigma sa Frieren Beyond Journey's End. At kung sang-ayon kayo sa aking listahan, please hit the like button naman at kung meron man akong di naisama, paki-comment na din.
Gusto ko malaman din kung meron pa bang mga warriors na di ko na isama. Shoutout nga pala kay Andres Fernandez ng Olongapo City, Clara Reyes ng Cavite City, Diego Cruz ng Malolo City, Luz Bimindalim ng San Jose del Monte, Bulacan, Benito Gonzales ng Tugigaraw City. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, please subscribe to my channel at comment nyo naman kung ano mga content ang gusto nyong makita. Malaking tulong yun sa amin. Hanggang sa muli mga otaku!